Yan. Salamat po sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabing ito. Kay Ate Janelle, kay Kuya Tuper, kay Kuya Dave, kay Arlene, kay Brother Roy, Sister Eva. Si Genevieve yata naghugas na ng pinggan. Pero, yeah. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nasa Hosea chapter 5 na ng ating reading ng Hosea. And ako ay natutuwa at nagagalak na makasama kayo ngayon na tayo ngayon ay nag-aaral lang salita ng Panginoon. Ano? Yan, tunay nga na ako personally, yung sa pagbabasa natin parang hindi siya nagiging kabigatan sa akin kasi parang nagiging magaan lang yung pagre-read kasi hindi ka mag-isa, meron ka mga kasamang kasabay na magbasa. Bukod doon, hindi lang natin siya nababasa, kumbaga na pag-aaralan din talaga natin sa natin ano. So yun, bago ako magsimula ng mismong lesson natin, bago tayo magsimula mang pinakang reflection natin, meron akong itatanong mamayang sa huli. Kumbaga, ano yung pinakang nagiging warning sa inyo ng Panginoon? Di ba ang Panginoon ay lagi namang nangungusap sa atin? Parang yun yung gusto kong masagot nyo mamaya sa ating bago tayo magtapos. Ano yung warning na wina-warn sa inyo ng Panginoon? Yan. Tapos maganda, yun na lang din yung i-share natin sa ating mga group chat mamaya. Ano? So yun, let's deep dive in the Word of God. Ano? Kung makikita natin, 'di ba sa buong chapter 1 hanggang 4, it shows kung paano na little context lang ulit kung paano yung mga believers and even kings and leaders, spiritual leaders ay nagleled na sila o nililid nila yung mga tao papunta sa sin sa pamamagitan ng pagsamba kay Baal sa pamamagitan ng mga offering. During the time, yung mga sacrifices nila o mga offering nila ay sa form ng pag-iinom, mga sexual immoralities and all of these things. Kumbaga, justify nila na yung ginagawa nilang mga kasalanan ay kanilang ginagawa sapagkat ito yung offering nila para kay Baal. And also during this time kasi sila ay pinagpapala ng Panginoon, kaya ang iniisip nila, dahil ginagawa namin to, kaya kami pinagpapala ng Panginoon. Pero that is far from the truth. It was revealed sa chapter 2 kung saan sinabi ng Panginoon that I am the one who blessed them. Ang Panginoon ang nagbe-bless sa ating lahat. Ano, sometimes we fail, sometimes we do wrong, pero hindi natin pwedeng ikaila na lahat ng blessing na meron tayo ay nagmumula pa rin sa Panginoon. Ano? So yon, sabi dito, Hosea chapter 5 continues God's legal charge against Israel and Judah. This chapter reveals una, yung failure nga ng mga spiritual leaders and priests and kings na naging dahilan kung bakit nalilid nila yung mga tao sa kasalanan. And also, dito din marireveal yung unrepentant heart nila. Actually, ito sa chapter na to, dito na nila in-acknowledge na parang may something wrong, something is may mali. Yan. Dito na nila na-acknowledge yun na parang may maling nangyayari sa kanila. Pero mamaya we will deep dive kung ano ba yung magiging response nila. Because during this time, the people's heart is unrepentant. Ibig sabihin, ayaw nilang mag-turn back sa Lord. They knew that something was wrong, pero instead na mag-return sila sa Panginoon, ang gagawin kasi nila dito, hihingi sila ng tulong sa Assyria. Yeah. And makikita din natin dito kung ano yung magiging response ng Panginoon na kung saan sinabi dito na He withdraws His presence. Ibig sabihin, inalis ng Panginoon yung kanyang presensya sa mga Israelita. Ito ba ay ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang cruelty o ginawa niya ba ito dahil gusto ko yung parusahan, ganito, ganito. Makikita natin that the Lord's heart is also broken, na ialis yung presensya niya sa kanyang mga lingkod, pero ito yung ginawa niya upang maramdaman ng mga Israel yung kabigatan o yung spiritual weight nang wala ang Panginoon. Minsan kasi dahil iniisip natin na lagi namang nandyan si Lord, parang dahil nandyan naman siya, okay lang na gawin ko nang gawin kung ano yung gusto kong gawin. Pero dito pinakita ni Lord o yung naging response ni Lord sa kanila is tanggalin ko kaya yung presensya ko sa inyo nang malaman nyo kung anong kinaibahan kapag sinasamahan ko kayo tsaka kapag hindi ko kayo sinasamahan. Sabi dito parang this chapter ay nagpapakita ng dalawang karakteristik ng Panginoon that ang una, God is a just God o ang Diyos ng hustisya, at also God is a merciful God o Diyos ng awa.
Sabi dito na during this time, di ba sabi nga, tinanggal ng Panginoon yung kanyang presensya. Pero makikita natin na although God is silent, tahimik siya, pero hindi siya absent. Nandyan pa rin siya, nakaagapay at nakikinig at nanonood kung ano yung ginagawa ng mga taga-Israel. Sabi dito, sa Hosea 5 verse 4, ang kanilang masasamang gawa ang pumigil sa kanila sa pagbalik sa kanilang Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon, nadyan lang siya. We can turn back to Him. Pero dahil nga sa kanilang unrepentant heart, yung heart nila na ayaw nilang magpa-correct, yung heart nila na ayaw nilang ipatama kung ano yung mali sa kanila, yung sin ang nag-harden ng kanilang mga puso at naging mas mahirap mas naging mahirap at mahirap na sa kanila ang pagbalik sapagkat yung kanila kasing sin, ang kanilang sin na ginagawa, yung kanilang sin na patuloy nilang ginagawa is naging bahagi na ng kanilang lifestyle. Isa sa mga kahirapan, ano. Welcome, Kenneth. Yan. Ito na yung isa sa mga naging hardest part ng kanilang pag-repent sa Panginoon sapagkat yung sin na ginagawa nila ay hindi na lang nila ginagawa, kundi ito ay naging bahagi na ng kanilang lifestyle. Ibig sabihin parang bahagi na to ng, ay dahil ito ng kinasanayan namin kaya naging mas mahirap na sa kanilang mag-turn back sa Panginoon. We can also see sa Isaiah verse 1, 5 to 6, sabi dito, bakit kayo patuloy na naghihimagsik? Walang matitirang buo sa inyong katawan. Dito rin, okay lang Kenneth, kahit makinig ka lang. Dito din sa Isaiah 1 verse 5 to 6, ang parang nire-reference niya dito is yung nangyayari dun sa Book of Hosea, yung saan dito kasi ang ginagawa niya, yung dinidescribe niya is yung kasalanan ang sumisira ng ating katawan. And it is the same na metaphor or same na explanation na sinasabi niya pagdating sa mga Israelita kung saan it is not God's action or it is not God's punishment ang nagsira sa kanila but it is their own action. Kaya nga minsan madaming mga tao na sinisisi sa kaaway o sinisisi sa Panginoon o sa Diyos yung mga nangyayari sa buhay nila. Pero some, if not all, ng mga nangyayari kadalasan sa mga tao ay result and direct result or consequences ng kanilang mga action. Ano? And we can see this na yung book na to, sa Isaiah 5 verse 6, verse 1, Isaiah 1 verse 5 to 6, dito pinapakita yung imagery kung saan pinapakita niya yung destructive effect ng sins, hindi lang sa ating body, kundi sa ating mga buhay, especially with our relationship with God. Ano? Sabi dito din sa Jeremiah 2:13, dalawang kasamaan ang ginawa ng aking bayan. Ako'y tinalikuran nila ng bukal na tubig na nagbibigay buhay. Sabi dito, actually, di ba, na-mention ko kanina na yung mga Israelita, napansin na nila na parang may mali sa atin, na parang may mali dun sa ginagawa natin, parang may kakaiba. So, that is first na acknowledgement na there is something wrong with them. Alam nila na acknowledge nila there's something wrong with them. Ang kamalian nila, ang mali nilang desisyon is instead na mag-turn back sila sa Panginoon, instead na mag-turn back sila kay God and to repent and to change their ways, ang ginawa nila, humingi sila ng tulong sa Assyria. Kumbaga during this time kasi, yung Assyria isa sa mga rising tribe during that time. Yung Assyria isa sa mga, parang yung mga pabulusok na lugar during this time. Kaya doon sila humingi ng tulong. Pero a little spoiler, makikita natin dito kasi dito sa Hosea kung saan 'di ba, ang ginawa nila, alam nilang mali yung ginagawa nila, alam nila there's something wrong with them. Instead na mag-turn back sila sa Panginoon, ang ginawa nila, nagpatulong sila sa Assyria. Tapos actually, pagka binasa natin further and further, dun sa yung Assyria din ang sisira sa mga Israelita, sa northern kingdom ng Israel. And parang isa siyang picture na minsan yung mga taong nilalapitan natin, na tinatakbuhan natin, na akala natin siya yung magliligtas sa atin o sila yung tutulong sa atin. Minsan, sila pa pala yung sisira sa atin. It is the same sa Book of Hosea kung saan instead mag-turn back sila sa Panginoon, nagpatulong sila sa Assyria, pero hindi nila alam na yung Assyria din pala ang sisira sa kanila. Yan.
Sabi dito, isa sa mga commonly hindi masyadong alam pa dito sa part na to pero mababasa natin kung saan. Sabi dito yung Assyria would later become the empire that conquered them. Sabi nila ang pinakang ano dito is parang yung akala natin minsang solusyon sa problema natin and sometimes yung akala nating fix sa relasyon natin with God or yung alam nating solusyon dun sa problema natin sometimes can lead us sa ating downfall kung hindi natin pipiliin na ang Panginoon ang patuloy na tumulong sa atin. Ano? So, yun. I hope na gets natin yung pinakang context ng verse na we will proceed with three lessons or three main points that we can get from Hosea chapter 5. Sabi dito, number one, sins that left untouched can harden our hearts. Yan. Kasi yung isang sin, kagaya ng na-mention ko, kapag ang isang sin ay naging normal na sa atin, ang isang sin is naging, lagi tayong nagko-compromise when it comes to sin, ito ay nagbibuild ng walls paunti-unti sa relasyon natin sa Panginoon. Ibig sabihin, itong sins na to ay mga nagiging dahilan kung bakit ah nagkakaroon ng walls between you and the Lord. Although sa New Testament we are forgiven and itong walls na to ay tinanggal na, pero sometimes our unrepented heart, yung nag-harden sa ating heart na mag-repent piliin ng Panginoon. Sabi, it begins as a choice but over time becomes a condition. Bakit? Sa umpisa parang ikaw yung nagde-decide na gagawin ko tong kasalanan na to. O kaya ay sa umpisa ikaw yung nagde-decide kung tama ba o mali. Pero over time, parang nagiging condition na siya kasi those sins that na kino-compromise natin o yung mga sins na ginagawa natin without nang walang repentance heart o uh, repentant heart ay nagiging part na ng ating lifestyle. For example, ang isang tao ay nasanay siya na, for example, ang isang tao ay nasanay siya ng, alam mo yun, magagalitin. Sa umpisa, parang choice niya na magalit o hindi. Pero dahil parang naging normal na sa kanya o naging part na ng lifestyle niya na basta magagalit ako dyan, I'll show wrath to that person. Bahala siya. Kung ang Diyos nagpapatawad ako, hindi. Yan. Kapag ka nagsimula na yung ganun, minsan nagiging part na siya ng kanyang lifestyle. And it is the same with all kinds of sin. Sabi dito, sa Hebreo 3:13, upang walang sino man sa inyo ang tumigas ang puso dahil sa panlilinlang ng kasalanan. Kasi di ba na-mention ko rin dun sa mga previous lessons natin from Hosea 3 and 4, kung saan minsan yung mga sins is nagiging parang coverings sa ating mga eyes. Na minsan, hindi mo na nakikita kung ano ba yung true situation mo because you are blinded by the sins na ginagawa mo. Sabi, alam nyo kung anong solusyon dito. Tanong nyo sa chat. Anong solusyon dyan, Kuya Kenneth? Yan. Hintayin tayo kahit isa mag-comment. Kuya Kenneth, anong solusyon dyan? What is the solution? Yan. Anong solusyon sabi ni Dave? Kuya Kenneth, anong solusyon dyan? Ang solusyon dyan, the first solution para mapigilan natin itong pagkakaroon ng unrepentant heart is, sabi dito, uh, do not let small compromise to grow. Huwag nating hayaan yung parang mga maliliit na bagay na maging parang palusutin ba yung mga maliliit na bagay. Ay, simple lang naman. Hayaan ko na. Ay, maliit na kasalanan lang naman. Okay lang naman. O kuwari, pagdating sa pagsisinungaling, parang okay lang naman kasi hindi naman to makakasakit until kinain ka na ng kasalanan. That's the first thing. Huwag nating hayaan yung maliliit na mga kasalanan ang makapasok. Kasi lagi naman lahat, bago yan dumating sa malaki, nagsisimula muna yan sa maliit. That's the first thing. We should not let compromise grow. Pangalawa, this one is really important as well. The second one is confession softens our heart. Confession. Ibig sabihin, dapat i-acknowledge mo na what you are doing is wrong. Kasi isa sa mga pinakamahirap na ayusin o maling yung mga itama, isa sa mga pinakamahirap na itama is
kapag yung tao hindi na ina-acknowledge na yung ginagawa niya ay mali. You have to admit first na ikaw ay may sakit bago ka pagalingin. Tama ba? Pag-react nga kung tama ba yung sinasabi ko. And you have to admit first that you are sick para bago ka i-heal ng Panginoon. It is the same way na minsan kailangan mo munang ma-acknowledge yung mga mali na nagagawa mo. You have to believe in your heart na, Panginoon, mali ito and I need your help. I need your mercy in my life. And sabi dito, repentance brings clarity. Kapag ka nagkakaroon na tayo ng meron na tayong heart na hindi natin na-allow yung sins na mag-compromise tayo doon, tapos meron tayong confession na mali yung ginagawa natin and nagkakaroon tayo ng pagpakumbaba o humility na lumapit sa Panginoon. Yung ating repentive heart, yung naglilid sa atin sa clarity. Yung repentive heart natin, sa magitan ng biyaya ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng clarity kung paano ba tayo makakaalis dito sa ganitong sitwasyon. Sabi yon. So, yun ang una nating point, that sins that left untouched can harden our hearts. That's why it is really important na meron tayong repentive heart and heart na willing to confess our wrongs and our rights. Hindi lang yung mga tama natin na Panginoon, itong nagawa ko ganan, kundi magkaroon tayo ng heart na willing to admit when we are wrong and when we need the mercy of God. Yeah. Number two, religion without repentance cannot reach God. Tama ba? Na akala kasi ng iba, yung religion, yung magse-save sa kanila, akala ng iba, it is their religion that will allow them na ma-please ang Panginoon. Pero mali po yun. Sabi dito, magdadala sila ng mga hayop upang ialay sa akin, ngunit hindi nila ako matatagpuan sapagkat iniwan ko na sila. Ay, sad. Yan, makikita natin dito kung saan akala ng iba, kapag ka nag-offer sila na nag-offer, when they make their sacrifice, uh, patatawarin na sila ng Panginoon. O kapag may ginawa silang mga sacrifices or religious things, is yun yung magse-save sa kanila. Pero that is far from the truth. Sabi dito, ang makikita natin that Israel kept doing religious acts. Mga nag-o-offer sila ng sacrifices. Pero the Lord knows your heart. Sabihin mo nga sa kasarili mo, the Lord knows my heart. The Lord, yan, pwede i-chat natin dito. The Lord knows my heart. Minsan ito nagiging sakit din ng mga ilang Kristiyano na kapag ka, kunwari meron silang mga pagkakamali, akala nila kapag ka nag-pray ako ng ganito o kaya kapag ka nag-ministry ako o kaya kapag nagbigay ako ng malaki sa church or kaya pag sumimba ako, baka ako ipatawadin na ng Panginoon dun sa aking mga kasalanan. Yun yung mindset ng iba. Pero the Lord knows your heart. Alam ng Panginoon kung ano yung sitwasyon ng heart mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ang offering ko sa Panginoon. Yan. Pero alam ng Panginoon kung ano ang laman ng ating mga puso. Sabi nga ng you cannot fool God. Hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon because He knows who you are. He knows who you are. And sabi dito, God saw their hearts were unchanged. Their worship was mechanical, not relational. Parang ito kasi parang nag-hope lang sila na kumilos ang Panginoon sa kanila pero they know na hindi parang nagkakaroon ng true repentance in their hearts na na-acknowledge nila na yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan o their immoral acts is against the Lord. Hindi nila yung nare-realize. Ang iniisip lang nila, basta sacrifice lang kami ng sacrifice hanggang patawarin kami ng at that is not, sino si Kaina? Hello, Shikaina. Yeah. Yan. Sabi dito, God doesn't want performance. He wants humility. Hindi kailangan ng Panginoon na ikaw ang pinakamagaling, pinakamalupit, pinakamabait, pinakamalakas, pinakamagaling kumanta. The Lord doesn't want all of that. Ang pinakang kailangan ng Panginoon and the Lord wants to see is a changed heart, a changed life. Yung ating pagpapakumbaba. Makikita natin yan dun sa mga stories sa Bible kung saan ang pinakitaan ng Panginoon ng grace, ang pinakitaan ng Panginoon ng forgiveness doon sa dalawang nagpe-pray, yung isang tax collector
tas isang Pariseo na kung saan ang binigyan ng grace ng Panginoon o ng awa ng Panginoon ay yung taong marunong magpakumbaba. Kasi sabi nga sa kanyang salita, yung mga nagpapakumbaba ay siyang itinataas. At yung mga ano ba, ano ba? Nagmamataas, sila naman yung ibinababa. And sabi dito, external devotion without inward transformation is empty. Kung puro mga panlabas lang yung ginagawa natin para sa Panginoon, pero wala namang talagang true change of heart, then it is just as empty as an empty bottle of cans. Ano, na kapag yung pinapakita, yung iba kasi ang akala nila what matters the most is kung ano yung pinapakita natin on the external. Pero the Lord looks into your heart. May ganong lyrics. He's parang sinasabi na the Lord looks in the inside. Ano po? Yan. Yung number 2 natin, religion without repentance can't reach God. Ano, hindi natin pwedeng idaan ang Panginoon sa mga sacrifices kagaya ng mga sa mga jowa, ano, kapag nagkamali ka, aalayan ng bulaklak o kaya ay susuyuin, ano, hindi po ganon. Until you have a change heart, hindi, yan ay nakikita ng Panginoon. The Lord knows your heart, the status of your heart. Hindi natin pwedeng, basta't ako'y nagmi-ministry, mahalaga na yun. Hindi po ganoon nagpa-function ang ating Panginoon. Sabi dito, and we will now move on sa number 3. Running to the world cannot heal what only God can restore. Tama ba? Amen. Akala kasi ng iba na kapag ka meron silang emptiness sa heart, there's a void in their heart, gumagawa sila ng mga iba't ibang kaparaanan, ng iba't ibang ways para ma-fill yung void na yun sa kanilang mga puso o to heal that part of themselves. Ano, sabi dito sa Hosea 5:13, nakita ni Judah ang kanilang karamdaman, ngunit walang magawa ang hari ng Assyria. Sabi dito, even though nalalaman nila yung kanilang sitwasyon, ang ginawa nila, instead of turning back to God, ang ginawa nila, nag-turn back sila or nagpunta sila dun sa Assyria, pero that's when they realize na wala din palang magagawa yung mga taga-Assyria para sa kanila. Wala din palang magagawa yung mga taga-Assyria para sa mga taga-Israel. And that is the same thing na minsan nakakalungkot pagdating sa mga tao. And sometimes they think and they thought to themselves na kapag siguro naging mayaman na ako, masusolusyon na itong problema ko. Siguro kapag meron na akong asawang maganda, baka masolusyonan na yung problema ko. Baka pagka ako ay naging malakas na, baka maging masolusyonan na yung problema ko. Baka kapag ako ay nagkaroon na ng 3 bahay at 2 sasakyan, baka mas maging masaya na ako. But that is far from the reality and the truth. Only God can satisfy and only God can restore. Amen. Amen. Yan, makikita natin na instead of looking for spiritual help, they look for political help. Kasi nga sabi ko nga 'di ba, na imbes na tumuhingi sila ng tulong sa Panginoon, ang hininga nila ng tulong ay ang Assyria, kung saan yung Assyria naman ay wala ding nagawa para sa kanila. Yung spiritual help needs nila ay hinahanap nila sa mga bagay dito sa mundo, which is hindi din naman nila makuha. Sabi dito, they diagnose the sickness but run to the wrong doctor. Ganon din tayo minsan eh. May mga sakit tayo sa ating mga puso o may mga sakit tayo sa ating mga nakaraan. Yan. Mga gusto nating ma-fix. Pero ang ginagawa ng ilan, instead na lumapit sa Panginoon kung saan-saan nila pinapaayos. Yan. Dinadaan sa pagjojowa, dinadaan sa sugal, dinadaan sa mga sexual immoralities, dinadaan sa ano ng social media. Yan, iba't ibang mga temporary fix na tinatawag para mga band-aid solution, pero their original sin or their original situation is not fixed permanently kasi band-aid lang yung pinanggagamot nila sa kanilang mga sakit, which is
pansamantala lang and hindi talaga yun yung tunay na gamot. Sabi, ang tunay na gamot ay sa Panginoon natin makakamot, kakakamit. Joke lang. Yan, tunay na if you are looking for help, if you are looking for healer, huwag na tayong humanap sa iba pang doktor, kundi hanapin natin ito sa ating Panginoon. When we are spiritually empty or emotionally wounded, only God can heal. The word can offer distraction, but not healing. Yan, share ko din to sa chat natin. The world can offer distraction. Kasi minsan, akala natin kapag meron tayong mga problema, pagka minsan dinadaan tayo ng mundo sa mga distraction na parang, okay to Gaya yung iba, nagiging dahilan nila yung droga, nagiging dahilan nila yung pag-iinom, nagiging dahilan nila yung mga atensyon ng mga lalaki o atensyon ng mga babae. Pero in their innermost being, sa kanilang kaloob-looban, their problems are not entirely fixed because those are just distraction. Kaya nga dapat ang pinakang, 'di ba sa pagdating sa gamot meron tayong tinatawag na holistic na medicine kung saan ang ginagamot niya talaga yung pinakang root cause o yung pinakang root ng ating mga kasakitan. And it is the same with God. Sabi sa Awit 121 verse 1 to 2, sa bundok ako'y tumitingin, saan kaya ako aasa ng tulong? Ang tulong ko'y sa iyo, Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Ano? Sabi, sa bundok, ako'y tumitingin. Minsan sino nakaranas sa inyo ng ganong problema? Na minsan sa sobrang laki ng problema mo, parang napapatulala ka na lang talaga. Dito siya nakatingin sa bundok. Minsan nakakaisip tayo na ano gang mangyayari na? Paano gang makaka-recover dito? Pero sabi dito, saan kaya ako aasa ng tulong? Ang tulong ko ay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Kaya nga I always say this and paulit-ulit ko itong sinasabi that mapalad yung mga taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Praise God, praise God. So before we end, I would like just to highlight yung yung difference nung law or ng covenant during this time sa Hosea chapter 5 kasi during this time as you all know na they are all under the covenant of law. Ngayon naman tayo naman nasa covenant naman ng grace. So before we end, I would like just to make some contrast or pagkakaiba or differences nung dalawa. Sabi dito, under the old covenant, we can see on Hosea 5 verse 6 that God withdraws when sin persists. Sa Old Testament, ganun kasi ang pang-presensya ng Panginoon bumababa, bumabalik, bumababa, bumabalik. Pero makikita natin sa New Testament naman, in the New Covenant, that when God draws near through Christ, God draws near through Christ even when we fall and when we fail. Mababasa natin yan sa Hebreo 4:6 na ang Panginoon habang kapag tayo ay nagkakasala, He draws closer closer sa atin. Hindi pati ang presensya ng Panginoon yung pabalik-balik, aalis, babalik, maliligtas ka ngayon, bukas hindi kapag nagkamali ka. Ang sinasabi sa New Testament or sa New Covenant that the Holy Spirit lives in you. Nananahan ang presensya ng Panginoon sa iyo. Yan. Sabi dito naman, worship required sacrifices and ritual. Dati, kapag sinabi nilang worship, ito ay nagre-require ng mga sacrifices, ng mga rituals, ng mga offering. Pero ngayon, although those are also important na meron tayong mga sacrifices, meron tayong mga offerings sa Panginoon, pero we can hear from John 4:23 that worship begins in the heart and is guided by the Holy Spirit. Ang worship sa Old Testament is more on rituals saka mga offering. Pero sa New Testament, ang worship, sabi nga dun kung mababasa natin yan sa Book of John, sa Juan, kung sinabi doon ay hindi na nila ako kailangang sambahin dun sa bundok o dun sa ilang. Hindi na nila ako kailangang sambahin doon sapagkat they will worship me
sa pamagitan ng spirit at sa pamagitan ng truth. You will worship me in spirit and in truth. And truly, kaya nga makikita natin sa New Testament or sa New Covenant that a true worship is not just a worship and through our action, but worship begins at the heart and it is guided by the Holy Spirit. So it is impossible for a man or for a person na mag-worship or truly worship the Lord without the guidance of the Holy Spirit. Ibig sabihin, on our own, we cannot worship God. Amen? Kung sa ating sariling kakayanan, we cannot worship or honor the Lord. It is all guided by the Holy Spirit. And also, sa Old Testament, we can see that judgment was swift or mabilis, quick, and national. Dati kasi ganun eh. Ang paghusga ng Panginoon sa mga lugar ay parang bulto-bulto. Kuwari bayan ng Israel, bayan ng Juda, bayan ng ganito. Pero on the New Testament, sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God offers time for repentance though judgment still comes. Ang Panginoon makikita natin sa New Testament na even though we fail, nagkakaroon tayo ng kamalian ng pagkakasala, makikita natin that God offers time for repentance. Hindi kagaya dati, pag nagawa mo na, bahala ka, parusa na agad. Pero in the New Testament, we can see and it was revealed to us that God offers grace. Ang Panginoon ay nag-o-offer ng kanyang grace sa atin. Pero I'll give you a warning na magkakaroon pa rin ng judgment. And pa yung akala kasi ng iba, ang negative connotation ng iba pagdating sa judgment is parang negative lagi. Pero di ba pagka sinabi naman sa judging, hindi naman laging negative yan. Kapag sumali ka sa competition, di ba pagka sumali sa isang competition, may nananalo sa judging, may natatalo sa judging. And it is the same way with us. We are judged not by our action, but by the acts and the works and the finished work of Jesus Christ. Kaya nga, tayo ay mapalad. Yun yung sinasabi na we are more than victorious. Kasi, di ba sa isang pageant, kung ano yung ginawa mo, yun yung i-judge. Kung ano ba mga example ng mga ginajudge. Yan, sa mga pageant. Kung gaano ka kagaling sa evening gown, kung gaano ka kagaling sa question and answer. Those are judged by the judges. Kung ano yung performance mo, yun yung i-judge, tapos dun malalaman kung ligwa ka ba o panalo ka ba. Pero in the New Testament, it is revealed and it's by the grace of God na we are not judged by our actions. Pero although our actions also have consequences, but yung ano natin is hindi na-judge na yung actions natin or yung works natin or yung sacrifices natin, but it is the works and the finished work of Jesus Christ ang na-judge para sa atin. Ano po? So ano ba yung pinakang similarity niya? Pero ano makikita naman nating similarity sa law and grace? First one is God desires for repentance has never changed. Yung desire ng Panginoon nababago yung ating puso at na mag-turn back sa Kanya, it is the same on the Old Testament and even in the New Testament. And lastly, God's call turn away from idols and return to Him is consistent. Malinaw na sinasabi ng Panginoon na yung kanyang pagtawag sa atin para mag-turn away sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan. Kasi pag sinabi naman natin Diyos-Diyosan, ang akala kasi nila it is limited just to ah, yung mga yung mga kahoy, yung mga relics o yung mga material na idol ang tinutukoy ng Panginoon. But everything can be an idol if you put it before the Lord. Tama ba? Kapag ka isang bagay, inuuna mo siya before God, inuuna mo ang isang bagay before the Lord, o inuuna mo yung isang tao, isang bagay, o isang sa part ng buhay mo kaysa sa Panginoon, it becomes your idol. And makikita natin that even in the New Testament, God calls us to turn away from all idols and return to Him at mag-return sa Kanya. So yun, maraming salamat. Dito pinapakita sa Hosea chapter 5 na God does not abandon easily but He will step back when we continually shut Him out. The silence is not rejection but a space for us to realize how much we need Him. Kasi minsan, we cannot appreciate light
kapag hindi minsan tayo nakakaranas ng darkness. Tama ba? Sino dito ang nagkaroon ng pera? Tapos kung kailan, nung time na nawala na siya ng pera, dyan niya na-realize na sayang yung ano ko. Minsan kasi 'di ba pagka may mga barya-barya ka hindi mo napapansin pero kunwari nasa jeep ka na tapos wala kang pera, wala kang kahit 6 na piso o 8 piso, dun mo nare-realize na super halaga pala nito. And it is the same with this situation. Minsan we cannot appreciate the grace of the Lord. Minsan hindi natin ma-appreciate yung blessings ng Panginoon, the light of God, the love of God. Minsan kapag lagi siyang nadyan, ano. Pero minsan ang Lord is next step back for you to realize that you need me. Kaya nga pwede ba natin i-comment, I need God. I need God. Yeah. Pwede tayong comment, I need God. Yeah. Sabi ni Janelle, I need God. Sabi ni Roy, I need God. Amen, amen, amen. Yun, salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-join. Tunay na ang Diyos ay mabuti at dakila. Tunay nga na napakaganda ng mensahe niya na hindi nga natin talaga mahanap sa mundo o hindi talaga tayo pwedeng humingi ng tulong sa Panginoon sapagkat ang ating help and our Savior is no other than but walang iba kundi ang ating Panginoon. So yun, bago tayo maghiwa-hilay, pwede ba tayong mag-open ang ating mga camera at tayo mag-picture? Ang puti mo dyan to pero sa camera mo. Ah. Open tayo ng camera yung mga gusto. Ano tayo? Ang puti mukha mo. Yan, open tayo ng camera, tayo mag-picture. Sino camera ko dito? Sige, habang wala yung iba ay 1, 2, 3. Isa pa. Lahat 1, ng atom yan. 3. Yeah. Si Ate Arlene ba? Ate Eva? Sige. So yon ang Sabog kasi ng lights ko din. sana thank you sa pag-join and sa Open mic ka na rin. tama. Tunay na hindi walang halong ano to kay kalakasan sa akin sa lahat ng aking mga ginagawa. And yun, pwede tayong mag-share ng ating natutunan. Siguro magsagot na lang tayo ng question. Ang question ko sa iyo ay ano yung bagay na nire-remind sa iyo palagi ng Panginoon? Yun ang question. Lagay ko dito. Pwede nyo i-copy para yun ang sagutin nyo. Na laging nire-remind sa akin ng Panginoon. Kahit mixing question lang doesn't necessarily need na mahaba yung mga answers natin. Pero ang pinakang tanong lang dito is ano ba yung mga bagay na nire-remind sa atin ng Panginoon? O isang bagay na laging tinuturo sa ng Panginoon? Or mga bagay na nire-remind sa ng Panginoon in the past few weeks or in the past few months? Ano? So yun, salamat sa inyong buhay. Thank you for joining us. Yun, nag-end tayo ng 8:30. Thank you, Lord. Yan. And see you ulit bukas para sa ating sa Hosea chapter 6 na ating reading. Thank you to kayo sa pag-join. Thank you Thank to you po. sa picture Ate ba? Janel, punta kami dyan. Pwede. Thank you. Bye-bye everyone. Jenny B. Go. Thank you Roy, po. thank you. Thank you, Bunso. Ate Eba, Ate Ano lang. Bye, salamat. everyone. Good night. Bye-bye everyone. Mm.